Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at ito nga mga karibin natin, nagtaksil, Kongreso nagising na, BBM checkmate, nakasado na. Aray ko po, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, ito pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon, no? Itong si Atty. Topacio. Nako, ito pong pagtataksil ni President Bongbong Marcos Jr. sa ating bayan, no? Ay isang ground for impeachment, no? Pero bago po natin simulan to mga kababayan, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, Atty. Topacio, pasok ka. Basihan daw ng impeachment kay Pangulong Marcos ay betrayal of public trust. Ibig sabihin, yung tiwala na inilagak sa kanya ng taong bayan ay wala na. Hindi niya tinupad. Ibig sabihin, babalik tayo sa mainit na impeachment. Yan! Malamig na po rito. Yan. Okay. Mainit na impeachment. Ang basihan daw ng impeachment kay Pangulong Marcos ay betrayal of public trust. Ibig sabihin, yung tiwala na inilagak sa kanya ng taong bayan ay wala na. Kanyang hindi niya tinupad. Ibig sabihin, pinagtaksilan niya tayo. Naging salawahan siya. Diba? Parang boyfriends. Ikaw, alay, salawahan. Oh, yeah. Oh, yeah. Sige, tuloy mo. Inibig pa kita ng lubusan. Oh, yeah. Boyfriends. Diba? Diba? Yan. Ano daw ang basihan kung bakit sinasabi ng mga nais maghain ng impeachment na parang sinira ni Pangulong Marcos Jr. ang tiwala ng taong bayan? Unang-una, wala namang problema talaga. Pinagtiwalaan siya ng pinakamaraming boto. Opo. Ang laki kaya ng boto Ay, ni hindi. Pangulong Marcos. Bad. 31 million is. So, pinagtiwalaan siya na bagong Pilipinas. Di ba yung sinasabi niya? Bagong Pilipinas, bagong something. Di ba? Oo. Ngunit, ano nangyari? Nangamote ang Pilipinas. Kita mo kondisyon ng Pilipinas ngayon. Sa dollar na lang eh. Okay na. Almost 60 Almost na. 60 na sa black market nga. Opo, 60 na eh. nakakaawa na tayo for that. Pero may kaibigan ako sa tamang rate. Okay. Pero ayaw niyang pasabi yung pangalan niya kasi baka dumagsa daw. Wala Mga 100,000 siyang tao doon sa opisina niya. Hindi niya kaya yun. Baka sabihin, oy, dito, maayos yung rate. Pero sa black market, hindi ka papalitan ng pesos, hindi gagawing dollar, kundi 60 pesos ang bili mo. Bakit daw? Kasi daw, tataas pa ang dollar, bababa pa ang piso. Kaya they're holding on sa kanilang mga dollars. Kung hindi mo sila bibigyan ng magandang kita, tago na lang namin to. Mag-speculate na lang kami. Okay. Ngunit sa loob ng 3 taon, dahil sa katakot-takot na skandalo, the latest of which is yung yung floodgate, yung Yes. flood control scam, mga ghost projects, substandard, overpriced, etc. Pagkarami-rami naman. Then may pang issue dun sa kanyang drug addiction, although hindi natin alam kung yun ay totoo o hindi. Opo. Nonetheless, may issue ganon, smuggling, ang dami. Doon naapektuhan unti-unti, na-erode, gumuho, unti-unti, parang yung flood control project. Opo, gumuho rin. Yung mga kontraktor, gumuho. Oh my God. At Opo. lahat po ng mga survey ngayon, survey. Alam mo yung survey? Yung tinetesting na survey test. Test. Malamig na. Yasay, parang yasay test. Ganun ba yun? Ay, ang baba po
po ng Aha. trust rating ni Pangulong Marcos. Na naman? Opo, ano naman, oo. Paulit. Grabe. Lahat, di ba, nung una, nung lumabas yung Pulse Asia ba yun o Opo. whatever, Mm-mm. na sinabing mababa yung survey sa kanya. Aha. Sabi niya, anong survey? Which survey is this? Kasi isa lang. Ngayon, lahat ng survey. Hala. Lahat ng survey. Tatlo. Nagpapalusot pa kasi nung una. Yan. Diba? Nagpapalusot pa si President Bongbong Marcos Jr. at parang wala lang, di ba? Parang hugas kamay agad, di ba? Tapos ano lang, parang walang nangyari mga kababayan, di ba? Negative na eh. Oh, bakit isang ano lang yan eh? Huwag kayong maniwala dyan. Isang survey pa lang. Ito, marami na. Social Weather, Pulse Asia, Aha. at yung Social Weather, Pulse Asia, Publicus, lahat negative ang Oh my trust God. rating sa Pangulo. Anong ibig sabihin ng negative? Ibig sabihin ay ang kanyang mas maraming walang tiwala sa kanya kesa sa may tiwala. Ang God's mabi kasi. Kawawa naman siya. Oo, so ngayon yung sinasabi nga, iyon ang nawala na talaga ng tiwala sa kanya. At bakit daw? Kasi ito ito ang discussion dyan. Isa to sa mga naaamoy-amoy lang naman namin Opo. na maaring gawin. At kami sa analysis namin, ito yung betrayal. Unang-una, number one. Unang-una na, number one pa. Ayun. Yung sinabi ng Korte Suprema doon sa kaso tungkol sa General Appropriations Act, yung PhilHealth. Yung pinatatanggal niyang 89.9 billion sa PhilHealth. Pagkatapos, di ba, ang nakuha pa lang 60. 60 pala. Oo, doon kukunin yung iba, TNRO. So, hindi nakuha. Ngayon, pinababalik, hindi naman binabalik. Yung kinuha, hindi binabalik. Ang ibabalik, yung pa sa 2026. Yung sa 2026 Oh, budget. hindi tama di ba? Explain na natin yan kung Opo. ba't hindi tama. Pag pinababalik sa iyo, yung kinuha mo, yun ang Opo. ibalik mo, hindi mo kukunin sa iba. Yung iba. Di ba? Oo. Halimbawa, may utang ako sa iyo. 1,000 piso. Sabi mo, ibalik mo na yung utang mo. Di ba? Oo. Sa halip na ibalik mo, umutang ako sa iba, binigay ko sa iyo, di may Oo. utang ka na naman. Patay. May utang na naman ako, di ba? Opo. Yun ang mabigat. Oo. Sinabi ng unconstitutional yun kasi yun daw ay pondo na nakalaan para sa mga mahihirap, sa mga senior citizen, sa mga may kapansanan. Ba't kukunin mo? Yan. Allotted na talaga. Ngayon, sinabi na rin ng Korte Suprema doon sa Belgica case, Opo. 2013. Yung pork barrel, yung mga unprogrammed funds, ay unconstitutional. Yan. Nagkaroon na ng unprogrammed appropriations Di ba? Opo. sa 2025. Nagkaroon na ng iskandalo dyan kasi ginamit sa flood control. Opo. Na pinagkukurakot, di ba? Meron na naman sa Second chance na yun. Oo nga eh. O bago hihingi siya ng second chance, wala na. No more chance. Oo. Parang si Bea Alonso at saka si John Lloyd, di ba? One more chance. Oh, Sa desisyon ng Korte Suprema na yung mga unprogrammed appropriations sa GAA, eto ang sinabi ni Justice Ramon Paul Hernando. Oh. Yan lang, medyo nagtatago yata siya ngayon. Hernando's Hideaway eh. Hideaway. Kanta yun, kanta yan. Hernando's Hideaway. Ole. Okay. Sabi ni Justice Hernando, hindi siya nag-hideaway dito. Anong Opo. sinabi niya? Oo. Ang unappropriated appropriations ay, quote, unconstitutional in any form. Unquote yan. Oo. Bakit? Unang-una, sila, itong mga ganito ay rider.
Hindi rider yung nagmomotor, ha? Apo, hindi yan. Ibig sabihin kasi sa batas, dapat, ano ba, General Appropriations Act. Aha. Appropriations lang na present for, dapat appropriation is specific. 100 milyong piso para dito, 100 milyong piso para doon, 1 bilyong piso para dito. Yung rider, yan ay pinagbabawal ng konstitusyon because ito yung tinatawag nating singit. Hindi pwede magsingit ka sa isang batas na hindi nakalagay doon sa title ng batas. Allocated na, di ba? Oo, kasi malilito yung lehislatura, malilito yung taong bayan. Parang niloloko mo eh. May singit eh. Di ba? Parang isang bundle ng 1,000 piso, siningitan mo ng 100 pesos. Parang ganun yun. O di nanlin lang ka, di ba pagbilang noon 100 pieces, pero 99 pieces lang yung 1,000, may 100 pesos na siningit ka, di 99,100 So, lang ibig yun. sabihin, may ghost pa rin dyan. Ghost na yan. Oo, kasi sabi ni Justice Hernando, Opo. they create unregulated space where discretion replaces discipline. Kasi di ba dapat nagbabantay ka? Yes. Ang nagbabantay ay ang House. Katulong ang presidente, siya ang nag-i-implement. Dapat may disiplina, may pagtitipid. Hindi porket binigyan ka ng, halimbawa tayo, 1,000 piso, lulustahin mo lahat yun. Opo. Di ba? O dapat may disiplina. Ito, nawawala ang disiplina. Kasi Wala na. nilalagay nilang yung for later release. Yung sinasabi ni Auntie Claire, dinidepensa pa niya. Meron daw mga requirements yan para ma-release. For later release, yung unprogrammed appropriations. Yun nga ang sinasabi ng Supreme Court na hindi dapat ginagawa. Hindi dapat. Kasi nagkakaroon ng discretion. Ayun na. Kung i-release o hindi po pwede yun. Pag in-appropriate mo, halimbawa 100 million para sa bakuna, Yes. i-release mo yun. Yes. Hindi pwede hindi mo i-release. Within that day. Parang gano'n. Hindi within that fiscal Within that year. period. Within that fiscal year, halimbawa 2026, i-release mo yun. Ayun, yun. Hindi pwede, Yun na yun. meron dito, maaring i-release ko to, maaring hindi. Mali Malabo yun. yun. Paano yung kwenta noon? Oo nga. Di ba? Di, Mali walang yun. kwenta. Walang kwenta. Yun ang sinasabi. Oo, ito yung tinatawag tuloy na shadow funds. Ayun. Kung may ghost project, may shadow funds. Wow. Bago yan Sabi ng Supreme Court, etong mga shadow funds na may standby authority Opo. ay matter of convenience that allows the government to spend money without the specific oversight required for programmed items. Kasi yung programmed items, halimbawa, di ba, GAA, Yes. pinag-uusapan dyan, halimbawa, 100 million para sa bakuna. Pinag-usapan yan. Okay. Talagang dapat 100 million. Kasi bakit 100 million? Ito ang presyo per bakuna. Opo. Oo. Halimbawa, piso. Sabihin na natin piso para madaling usapan. Okay. For 10 piso, for 10 million people, Kumbaga mga kababayan, dapat may budget proposal, di ba? Yung mga project na yan, yung mga budget po ng mga iba't ibang department, may proposal po yan eh. Kaya nga may deliberation, di ba mga kababayan, para alam po ng gobyerno kung saan po gagamitin yung perang yan. Yung unprogrammed funds pala mga kababayan, walang ganun. Iisipin pa lang nila kung saan nila ilalagay. Kung naisip nila sa bulsa nila ilagay, di wala na tayo. Di ba? Wala na. Kasi sa bulsa nila naisip eh. Pag-iisipan pa nila kung saan gagamitin. Tapos walang resibo. Aray ko po. bibigyan namin ang lalawigan ng yung distrito ni Luistro ng 100 million. Tapos Pero hindi pala. pag-usapan pa natin kung i-release ko o hindi. Ayun na, patay na. Paano yun? Di ba? Walang oversight. Hindi na pag-usapan kasi hindi malaman kung i-release o hindi. May word. Para saan ba yun? Oo. Yeah, sabi nila, stick to the plan dapat. Ayun ang mabigat. Oo. Dapat i-stick yun na. ang mabigat dito. Kaya, sinasabi, yung depensa Anti-Claire, sala na naman po kayo Anti-Claire. Oo. Siguro sumakit ang tiyan nyo nung tinuturo yan doon sa siguro may LBM ka.
nung tinuro yan sa constitutional law, absent ka, di mo. Hindi, oo. Lunchtime yun. Oo. Madyan. LPM lang naman eh. Anong, siguro, sumakit ang puwet. Oh. Nagkaalmoran. So yan mga karibi natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Paki-comment na lang po sa baba. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.